Dati po akong sundalo na-assign sa Intelligence Service Armed Forces of the Philippines sa unit ng Military Intelligence Group 21. Ano po itong Military Intelligence Group 21? Military Intelligence Group 21, ito ang technical group ng ISAP. Ano po yung position nyo naman po dito sa Military Intelligence Group na ito? Bali po ako ang dating non-cohesion officer in charge o team leader ng wire section. Kailan po kayo unang na-assign dito sa MiG-21 sa W? I was assigned in MiG-21 sometime March of 1994. At nung nasa MiG-21 pa kayo, ano yung natatandaan yung project or operations ng grupo niyo? Nagkaroon po kami ng project dyan na kung tawagin ay Project Lighthouse. Itong Project Lighthouse na ito, ano ang mission ng project na ito? Bali, create ito para ma-monitor ang iba't ibang personalities, lalong-lalo na yung mga against sa Arroyo administration. Sino yung mga personalities na monitor ng Project Lighthouse? Ito nga yung si late FPJ, Horacio Boy Morales, Res Cortez, Magdalo Group, Gringo Hunasan. Nabanggit mo, Mr. Doble, itong Magdalo Group. Sino-sino sa Magdalo Group ang naging target ng Project Lighthouse? Bali sila Captain at ngayon ay elected senator na si Antonio Trillanes, Captain Paeldon, Captain Gambala, Captain Maestra Campo. At sino-sino naman ang bumubuo nitong Project Lighthouse? Bali 14 kami dyan na puro sundalo na kinuha ni Captain Ribong. At sino ang leader nyo sa Project Lighthouse? Bali ang pinaka-leader namin o pinuno ay ang dati namin group commander na si Colonel Paul Sumayo, Captain Frederick Ribong, Captain Lindsay Rex Sagi. Itong mga officers na nabanggit mo, lahat na sila ay member ng anong unit? Si Captain Sumayo po ay wala na ngayon sa ISAP. Si Captain Ribong, ang pagkakaalam ko, ay nag-schooling abroad. Si Captain Sagi naman ay nasa MiG-21 pa rin. Itong Project Lighthouse na ito, ilang teams ito? Kung tatanda mo pa. Bali, 4 na teams kami dyan. At saan aling team ka naging member? Bali, napabilang ako sa Team 2 na ang team leader namin ay si Master Sergeant Alex Villedo at yung isang kasama ko pa ay si Technical Sergeant Ariel Pitate ng Philippine Air Force. Kwento mo nga kung paano naging proseso nyo sa pag-monitor ng mga target personalities sa Project Lighthouse? Yun nga, binigyan kami ng units na 3600 ni Captain Ribong na may capability ng mag-monitor ng mga tawag. At nung pag-monitor ninyo, puro mga opposition personalities lang na nabanggit mo, sila lang yung monitor ng Project Lighthouse? Meron din pong sa administration, katulad ng kay Michael Defensor. At si Mike Defensor, minonitor nyo rin sa Lighthouse. Opo. Sino ba ibang na-monitor nyo sa Project Lighthouse? Yun na nga si dating Comelec Commissioner Virgilio Garcilian. Ano katagal nyo na-monitor si former Commissioner Garcilian? Matagal din mula nang mag-umpisa yung Project Lighthouse. Nung una nga hindi namin alam na yung sinasabing Gary, yun na pala si Atty. Virgilio Garcilian. So paano nyo nalaman na yung monitor yung personality na yun, target na yun, si Garcilian yun?
Sa tagal din ng pag-monitor namin na nagagaling sa mga tawag, minsan may tumawag sa cellphone niya na kung pwede makausap si Commissioner Virgilio Garciliano. Okay. So sino-sino naman ang nakausap nito ni Garciliano na monitor niyo? Yan na nga, nang nagulat kaming lahat nang tumawag si Pangulong Arroyo kay Virgilio Garciliano na ang tinatanong niya ay yung tungkol sa dagdag na 1 milyon. So ibig sabihin, kayo rin nakamonitor nung conversation ni Presidente Arroyo at ni Garciliano? Opo. So ikaw ba mismo ang nakarinig dun sa conversation na yun? Opo, dahil nung that time, ang team po namin ang duty. Pagkatapos nyo na-monitor itong mga conversations na to, ano ginagawa nyo sa Lighthouse? Bali, nire-record po namin yan at ibinibigay kay Captain Ribong. So lahat ng recorded conversations na kay Captain Ribong lahat? Hindi po. Bali, naiiwan sa amin yung tinatawag na master tape. So bukod dun sa binigay nyo kay Captain Ribong, may mga master tapes din kayong hawak. Opo. Saan naman napunta yung mga master tapes na yun? Yun nga po, bali yung 4 po sa master tape ay naibigay ko kay Lito Santiago na tauhan ni dating NBI Deputy Director Samuel Ong. Okay. Pagkatapos mo binigay yung mga master tapes na yan kay Lito Santiago, anong nangyari? Yun na nga po, dumiretso na po kami sa San Carlos Seminary sa Makati. So kasama ka noon ni Attorney Samuel Ong sa San Carlos Seminary noong panahon na yun? Opo. Yung ginawa ni Attorney Ong noon, nandun kayo sa San Carlos Seminary? Bali, nagpatawag siya ng press con sa mga media para ibunyag nga yung sinasabing Garci tapes. So kasama ka ba doon sa mga nagbunyag tungkol doon sa Garci tapes? Ako po yung nagbigay kay Lito ng mga tapes. Pagkatapos doon sa San Carlos Seminary, ano na nangyari? Yun na nga po, sinundo po ako ni Bishop Socrates Villegas. At saan naman kayo pumunta ni Bishop? Bali, dinala niya ako sa Camp Aguinaldo sa quarters ng dating Chief of Staff na si General Abu. So pumunta kayo sa partners ni General Abu. Opo. Anong ginawa niyo ron? Doon ko na nga po nakita yung 2 anak ko at yung misis ko na nandun sila naka-detain sa basement ng quarters ni General Abu. So, ibig mong sabihin, kinulong ng AFP sa partners ni General Abu yung pamilya mo noong panahon na yun? Yun nakita ko nang dalhin ako doon ni Bishop Villegas. Okay, so ano nangyari? Pagtapos nung sila nalaman mo na nakakulong dun sa quarters na yun? Yun na nga po, hindi na po natuloy yung dapat kong pagbunyag tungkol sa Garci tape. Dahil nakakulong yung pamilya mo? Opo. Anong kinulong yung pamilya? Ikaw, ano naman nangyari sa'yo? Saan ka napunta? Bali, ibinalik po kami sa ISAP kasama ang pamilya. At gano'ng katagal naman kayo naka-custody sa isa? Bali, ang pamilya ko ay nasa custody ng ISAP mula June 2005 hanggang April of 2006. At samantalang ako ay June 2005 hanggang ma-discharge. Ito lang, February 2007. Bakit ka na-discharge sa isang sa doble? Dahil hindi na po ako nag-re-enlist at muling mapabilis. So, yung decision mo na hindi ka naman tayo re-enlist sa isang? Opo. Okay. So, sa ngayon, bakit ka lumalabas? 2 taon na, no? From the last time nagkaroon itong issue tungkol sa Garci tapes. 2 taon na yung nakaraan. Bakit ngayon ka lumalabas tungkol dito? Dahil nakita ko pa rin itong nakaraang May 14, 2007 election na ganun pa rin ang dayaan. Walang pinagbago mula nung lumabas yung